Matapos ang ilang buwang investigasyon sa kaso ng mga nawawalang sabungero, ipinaaresto na ng korte ang itinuturing mastermind ang negosyanteng si Charlie Atongang at iba pa niyang kasabwat sa kasong kidnapping with homicide. Walang bail o piyansa ang kasong isinampa sa kanila. Hindi naman kasama sa kinasuhan ang artistang si Gretchen Barreto, bagay na ikinatuwa ng kanyang kampo. Ayon sa abogado niyang si Attorney Alma Malionga, matagal na nilang pinabubulaanan ang mga akusasyon laban kay Barreto. Wala raw siyang kinalaman sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Mabuti na lang daw ay pinakinggan sila ng Department of Justice at binasura ang reklamo sa kanya dahil sa lack of merit. Matatanda ang isa si Gretchen Barreto sa mga idinadawit ni Jolly Dondon Patidungan o alias Totoy sa pagkawala ng mga sabungero. Kasama umano siya sa mga dumalo sa mga pulong kung saan napagdesisyon ng parusahan umano ang mga nandarayang sabungero. Narito ang buong detalye. Panuurin, pakinggang mabuti at kayo na ang bahalang umusga. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Yes, Sir Ted. Magandang umaga po at sa mga sumusubaybay sa inyong programa. Morning. Opo, hindi naman po sa kami adelantado ha, pero gusto lang ho namin maunawaan. Ang BJMP po ba ay nakipag-coordinate na po ba ang DOJ and BICIDG sa BJMP? Considering po na ang kaso ay sa RTC diyan sa Laguna, ano po, at usually po kung saan yung jurisdiction ng judge, doon siya ikukulong. Dito po sa BJMP Laguna? So far, for that case, sir, wala pa naman pong coordination na ginagawa sa amin ng NBI or DOJ. But the BJMP is always prepared sa ganyan. Nung nabalitaan nga din po namin na may charge na, ang pinakamalapit pong kulungan natin dyan is Santa Cruz District Jail. At most likely dyan po yan madedetain ang mga akusado po sa kaso na yan. We are also waiting coordination kasi we believe na may mga pending case pa po sila sa Batangas and other jurisdictions sa Laguna. At depende ho kung ano ho ang court order na lalabas, doon susunod lang ho kami kung saan ikukulong ang mga akusado. Yung bang mga nahuli kahapon ng NBI at ng operatives, dinala ba sa jail dyan sa Laguna? Wala pa pong dinadala, wala pa pong nasa custody ng BJMP. Ang proseso ho kasi niyan, after ho mag-issue ng warrant of arrest, mag-return warrant ho sila sa judge, saka pa lang ho mag-issue ng commitment order. At doon po yung pagbabasehan ng BJMP para i-take into custody naman ho itong mga akusado. Opo, baka po siguro within the day magkaroon na po ng commitment order po yung judge, no, kung nahuli na nga yung may arrest warrant na wala pong piyansa. Sir, diyan ho ba sa inyong, sabi nga ninyo sa Santa Cruz, Laguna, most likely ang district jail ninyo, ang pwede pong pagkulungan, kasama po dyan si Mr. Atong Ang. Yan ho bang jail na inyong facility? Ano ba ang itsura niyan? Ano ho ba ang kanyang kumbaga, kapasidad na dami po ng mga bilanggo? Marami ba nakakulong ngayon doon? Maraming hong nakakulong ngayon doon. Actually, isa yan sa mga congested natin sa bandang Laguna Province. 699% congested yan. Ang idea lamang ho niya base sa aming datos na nakuha ay 23 PDL, 23 ho na nakulong. Ang actual ho niya ngayon ay 194. So sobra-sobra ho sa ideal capacity. Isa pa ho kasi yan sa mga luma nating facilities na paunti-unti naman nating na-improve. Kaya lang ho sa ibang location pa lang. Pero can you accommodate Atong Ang et al. Kung sakasakali? Kung milalabas pong court order, kailangan ho namin i-accommodate. At wala naman ho ibang paglalagyan, kundi yung selda hong available doon. Ilang bang selda meron kayo doon? 26 lamang ang capacity? Tama po, 26. Halos ano lang po ito, halos 4 na selda. Maliliit na selda ho, made for 23 lang hong PBL, based sa 4.7 square meters per person. At masikip nga ho talaga ito. Kaya ho, 26 kung saan ho ang pinaka-available, doon ho sila ilalagay. Sige po, 26, pagkatapos higit 100 ang actual na nakakulong. So ito po'y crowded, kung saan lang available. Ano yan, katwiran na kaagad yan para sabihin na huwag niyong ikulong dyan itong mga sangkot sa Sabongero case kasi puno na.
Hindi naman ho ito katwiran kasi marami naman ho tayong nakukulong din kahit sino pa ho yan na high profile. Tinatanggap ho ng BJMP yan. At basta ho may court order kung ano ang Opo. utos ng judge, kung Opo. saan ikulong, tatanggapin ho ng BJMP yan. Okay, sige po. So, salamat po ng marami sa inyo pong paliwanag, Superintendent. So, aasahan natin na kung sa inyo, they will coordinate with BJMP. Ano po, ang kung sakasakali? Yes sir, may prior coordination naman po yan at kailangan din ho natin maglatag ng security preparation kaya may mga prior coordination naman. Sige po. Salamat po na marami sa inyo, Superintendent. Good morning din po. Good morning. Thank you po sa pagpayag sa panayam ngayong umaga. Si Chacha po ito, dito nga po sa True FM. Sir, gusto lang naming marinig muna ang reaksyon ninyo matapos po ang paghihintay ng ilang mga taon. Ito na, meron ng lumabas na warrant of arrest laban po kay Atong Ang, kasama po yung iba pang mga akusado. Ano pong reaksyon nyo dito? Bali po masayang-masaya po kami, lalo-lalo na po ang mga pamilya ko po dahil ito na po yung matagal namin pinakahihintay na talagang magkaroon po ng warrant of arrest si Mr. AA at saka mga gumawa sa aming pamilya nawawala na sa Missing Sabongeros. Talaga pong ito na po yung pinagdarasal namin, ito na po yung simula, sana po magtuloy-tuloy na at sana po talagang mahuli na po si Mr. Atong Ang. Okay, sana magtuloy-tuloy na. Ito ay simula pa lang. Sir, gusto ko lang malaman, nung po bang lumabas sa mga balita na may arrest warrant, na-inform na po ba yung pamilya ng mga sabungero bago pa man ito ilabas sa balita? Hindi po, naano lang po namin talaga sa balita yan. Talagang doon lang kami nagkaroon ng information na talagang naglabas na po ng warrant of arrest ang Santa Cruz branch po. Ito pong development na ito, malamang nakakausap nyo rin po yung ibang pamilya ng ibang mga sabungero. Pakiramdam nyo po ba talaga nagkakaroon na ng konting pag-asa kahit papano? Oo po, talagang ito na po yung simula Kahit talagang sa amin kasi yung mga Missing Sabongeros family, talagang kahit konting-konting lang po yan, development, napakalaking pag-asa na po para sa amin yan. Oo. Paano nyo po hinaharap ito with positivity na hindi ito mauuwi sa wala, lalo pa hindi naman po kung sino-sino lang ang involved dito po sa kasong ito? Bali, kami mga Missing Sabongeros family, intact po kami kasi lahat Lagi po kami nag-uusap. At saka pagka halimbawa meron pong kahit konting-konting nga pong information about sa Missing Sabongeros, talaga pong nagkakaisa kami, talagang pinagtutuunan po namin ng pansin yung mga kahit konting information lang po. So, mahirap para sa amin kasi hindi naman po sino lang yung kalaban, pero hindi po kami nawawalan ng pag-asa kasi po lahat naman po ng bagay merong katapat yan Kahit na gaano kataas o karaming pera ang kalaban, matatapatan po nandiyan naman po si Lord para sa amin. Ryan, yung kapatid mo na nawala dito nga sa arena diyan sa Laguna. Itong kapatid mong ito na 34 anyos. Nung nagkakaroon ng investigasyon pati doon sa pagsisid nga sa Taal Lake, humingi ba sa inyo ang DOJ, mga investigador ng anumang mga gamit para doon sa pagpapatunay sa kanya pagkakakilanlan? Bali lang po, yung last na suot niya, bali pinano lang po sa amin yung mga picture. At the same time ko yung mga physical appearance niya, yung sinuot niya nung bago po siya nawala. Yun lang po ang inano sa amin. Meron bang iniharap dito na video ang mga nag-iimbestiga kung paano sila, kung sa kanilang pagpasok doon sa arena sa Laguna at kung sila nakalabas o anuman? Bali, ang video lang po namin nakuha, yun nga po, yung unang-unang video, yung na hawak ako siya ng 2 tao na nakapotas, napalabas po sa sabungan. Yun po yung video na sa amin. At talagang mayroong ebidensya na siya'y binitbit palabas, nakaposas. Opo, meron po. Na-identify yung 2 bumitbit na yon? Opo, na-identify po. Si Anigig po, tsaka si Burikan po. Kasama sa testimonya ito nitong si Patidongan. Opo, kasama po. Kasama ba din ito sa nilabasan ng arrest warrant? Yes po, kasama po silang 2. Nahuli sila kahapon. Opo, kasi ang po, si Mr. Atong Ang na lang po ang hindi nahuli. Yung iba po na ng warrant of arrest,
Nasa kustodiya na po ng PNP. O sige, so sabi nga ninyo, ito ay kinalulugod ninyo bagamat simula pa lang ito, no? Ng mahaba pang proseso sa usapin nga ng kustodiya nitong mga unang mga sangkot sa kasong ito. Ano ang panawagan nyo ngayon kay Mr. Atong Ang at sa kanyang kampo? Kay Mr. Atong Ang, total sinasabi mo inosente ka, ngayon mo patunayan na inosente ka, sumuko ka. Harapin mo kami, harapin mo ang batas, harapin mo yung kaso na sinampa namin sa'yo. Kasi sinasabi mo, inosente ka eh. So ngayon, sana sumuko ka na para magkaalaman na rin tayo, then magharap na rin po tayo sa husgado. And Ryan, meron bang hanggang ngayon nagtatangka na umareglo sa inyo? Sa ngayon po, wala pa naman po. Kahit naman po, may mareglo sa amin eh. Ito na po yung start ng kaso namin. Ito yung pinagdadasal namin. Hustisya po ang kailangan namin. So, hindi ko na po masyadong inaano yung pag-are-areglo na po na yan. Sige. Si Michael ba may naiwan? Binata ba ito? May asawa? May asawa po, 5 po ang anak. Ilan ang anak? 5 po. Mga pamangkin mo, paano na ang sitwasyon nila ngayon? Bali nung umpisa po, siyempre po, medyo mahirap kasi siya lang po yung source of income ng pamilya. Medyo ako po, tinutulungan ko rin po pagdating sa financial. Basta ngayon po, yung anak niya na isa, may trabaho na po, yun po sumusuporta sa pamilya po nila. Pero sobrang hirap pa rin po kasi nga po, source of income ang nawala eh. Oo nga. Oo, naunawaan natin itong sitwasyon ng itong mga naiwan nitong si Michael Bautista kasi nga hindi na siya nakita magmula noong Abril 28, 2021. Ang tagal na nito, no, Ryan? Opo eh. Tagal na po talaga. Opo. Pero ito nga po ang simula nga ng proseso. Sige, salamat na marami sa inyo, Ryan, at ang inyo pong ang inyong grupo ay aming kakausapin pag may mga development sa kasong ito. Salamat na marami, ha? Okay po, maraming salamat din po, Sir Ted.